abala kami. Malaking abala, kaya maliit lang. Nakaka-stress yun pagka yung sobrang traffic. Walang nagiging maunlad na bayan kung hindi maganda ang transport system. Alas 5 ng umaga. Marami sa atin ay ganitong oras sinisimulan ang kanilang mga araw. Maliligo, kakain at bibiyahe ng alas 6 upang subukang takasan ang bigat ng traffic. Ngunit kahit anong aga ng ating pagbangon ay tila naiipit pa rin tayo sa gitna ng kalsada. Sa pagdami ng mga sasakyang pampribado at pampublikong transportasyon sa Pilipinas, ang Lipa City, Batangas ay hindi nakaligtas sa lumalalang problema ng trapiko sa bansa na dulot ng pagtaas ng populasyon at urbanisasyon. Sa pagtalakay ng suliranin sa trapiko, madalas na ang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga isyong kinahaharap ng mga pasahero. Ngunit, hindi lamang ang mga pasahero ang nahihirapan ng dahil sa traffic, kung hindi pati rin ang mga driver. At kung minsan pa ay doble ang nagiging pasakit nito sa kanila. Ang pagbabiyahe ay wala pa sa kalahati ng kabuuan ng araw natin. Ngunit para sa kanila, ito ang kabuuan ng kanilang kabuhayan. Ano po yung pangalan? Cipriano Mendoza Jr. Ako ay 20, mahigit akong 20 ang dito. 20 years. 20 years. Ako nabiyahe rito ng Lipa. Ako si Gilberto Perez, 60 years old na, senior citizen. Mahigit na 2 taon na akong bumibyahe. Ako nga pala si Fernando Ramirez, 52 years old, more or less 20 years old nang nabiyahe. Ay yung aming kita, maliit. Nalaki. Ang laki ng konsumo ng gas, maliit ang kita. Kasi hindi na kami nakakabiyahe ng maayos. At yung oras namin, nababawasan. Malaking panghihinayang namin, kaya agad kami makabalik sa aming bilan eh. Kaya isang pasahero, nagkukonsume kami ng halos 1 oras bago ulit kami. Malaking panghihinayang. Mainip ka na, napapagod ka na, mainip. Tapos na, nababawasan pa yung kita. Nakaka-stress yun pagka yung sobrang traffic. Iniisip na lang namin na baka makatuloy lang kami, maihatid namin yung aming pasahero ng maayos. Kahit na traffic, di tinitiis na namin. Inis. Wala, wala. Talagang, kinuha na lang namin sabi niya, naisipan na, kasama ito sa aming harap. Ano pong masasabi nyo sa mga nagre-reklamo sa social media na mataas raw po maningil ang mga tricycle driver kagaya nyo sa pag-traffic? Hindi naman mataas maningil, nanghihingi kami. Kasi traffic naman sadya yung aming dadaanan eh. Ubus yung oras namin. Pwede namang hindi magbigay. Hindi na may napapag-usapan. May mensahe ko lang, hindi naman ito importante at pwedeng mag-commute na lang para makabawas sa volume ng sasakyan at makaiwas sa traffic. Ganun na lang. Gawa ng daanan yung tricycle at saka e-bike at motorcycle. Pribadong sasakyan, ilagyan na rin ang coding at hindi mabawasan man ako. Sa pag-unlad ng Lipa City, mahalaga ang pagtutok sa pangangasiwa ng trapiko upang mapanatili ang kahusayan ng lungsod at ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan nito. Sa top 3 issues, ang tingin ko number 1 ay traffic. So yun ang naging challenge sa amin na maggawa ng bagong kalsada. Ilan lang naman dyan talaga ang nag-overpricing na makukulit. Ang solution talaga dito ay tutulungan nyo city government. Ang dami na namin natanggalan ng prangkisa dahil nga may nag-report sa amin ng overpricing. Airtrain. So last week nag-report sa akin na na-approve na ng NEDA ang kanilang proposal and pati yung contractor. So, approve na rin. So, ilalagay natin yan from Bugtong to Tambo. Walang nagiging maunlad na bayan kung hindi maganda ang transport system. Traffic ko yung tutukan na natin.